Welcome to Sir Tambayan Live. We will be starting in a few minutes. Please stand by.
Stewardship is something that we deeply value. Time, treasure, talents, these are just some of the gifts that Almighty God has entrusted to us. The recognition that we are just mere stewards of what has been entrusted to us helps us to strive for excellence in everything that we do. It helps us understand our responsibility to the people around us and the world that we live in, and how we can change the world to be a better place for everyone. Embedding the concept of stewardship in a core DNA helps us to uphold our core values. These are stewardship, teamwork, entrepreneurship, passion, and synergy. All our businesses are built on the premise of values. We believe that when values are prioritized, everything else follows. To be passion-driven. As good stewards, we're passionate about what we do, and such is shown in the service and products that we deliver and the returns to our stakeholders. To be entrepreneurial and to be excellent in our business. As good stewards, we seek to find business opportunities and maximize the existing potentials of the businesses we are in. And lastly, to be synergized for success. As good stewards, we try to bring together the businesses we are in and the causes we support, ensuring that each element is synergized in line with good stewardship. And as such, at the end of the day, our success is measured by a triple bottom line approach of people, planet, profits. We seek to be good and excellent stewards of what God has given us. We are Zana Holdings Corporation. Gusto ko easy money, pero doon ko na-realize na itong easy money kahit kailan wala itong patutunguhan. My experience that if people are very flashy and the deal is too good to be true, then it's too good to be true. Fake online advertisements and social media accounts using government officials' names, particularly myself, have come out recently to lure people into patronizing illicit trading schemes. The Department of Finance or any other government agency does not endorse Bitcoin or cryptocurrency investments. While scrolling sa Facebook, yun, nakita ko sa isang page na about investment. So ayun, nag-inquire ako. We were very excited because he will promise you a Bitcoin at a very low price. He does have some real legit Bitcoins, so you will believe him. Ipakikita nila na tumataas yung Bitcoins. Minsan, babayaran ka nila muna, you will be convinced that it will be worth it to invest more. We passed him almost $500,000 in cash, and then when you start asking him the tough questions, that's when he will block you and totally ignore you so you can't get hold of him, and that's when you know you've been scammed. Tuman ako ng trauma. Sana yung pera na pinaghirapan ko, di ko na lang in-invest doon. Sana ginamit ko na lang sa business, binigay ko sa family ko. Whenever you are being invited to invest into some things, especially if it is through social media, you have to study it and you have to research and leverage online whether it is legitimate or not. Before you invest, make sure to get the following information: name of the person and the company making the offer, their respective addresses, their SEC permit to offer or sell securities to the public. There must be a separate permit to solicit investments. It is not enough that they are SEC registered as a corporation partnership or as a sole proprietorship with BPI. If you do suspect a scam, check with SEC.
Okay, maayong gabi. Sugbo katilingban og world. Welcome sa atong Sir Tambayan. I hope nga okay ra ang atong audio. Normally mag-run magyud mi og ads before mi mag-start sa program para among ma-double check ang audio, no? So I hope nga okay ra ang audio. Kadungog ra mamos mga studio audience karon nga mga binayran nga para mo katawa. Huwag mo kadungog feedback mo. Pero og namoy nadunggan, palihog og feedback kay usahay kaning magkuanta magkaning program ta para atong nakoy mga kailang nga nagprogram pero tinadilang dugaya nagprogram unya di ay ito mga usa ka oras nakapin wa di ay audio. So, palihog og naminaw feedback mo og okay ra ba atong audio mo nang normally ang kanang mga vloggers, mga unsa na diha mga mag-streamers na gina sila audio i-play. Sa atong case, manang mo post ta og kanang rather mo pa-play ta og ads, no? Double purpose na ang usa sa purpose na is to check if okay ba ang audio. Okay? So karong gawin na dito maglangan, normally napamantay mga discuss nga mga nagbagang mga issue nga may labot ang lungsod. Karong gabi una ato i-devote ang atong panahon kay kaning Sir Tambayan. Again, part man ta gyud sa advokasya sa SID4COM which is education. Ato i-devote ang atong panahon karon sa usa ka lecture, a special lecture sa akong kanhing usanis mga bright kay na kong estudyante. Ito, ngilngig ni siya kay kuan. Ato ni Pelela unya hinaot nga natay makatuna, no? Ang ato purpose diri sa Sir Tambayan is to provide public education. Sa before nag-focus ta sa personal finance, investments. Karon daghan na ni stretch na ta kay nagadaghan ang atong professionals nga ni-appeal sa atong gamay nga pundok. Okay, so sa dili pa ta mga magsugod atong paila-ila ning atong speaker karon kay kuan ni kanang di ni basta-basta atong speaker ron, no? Ato ning gi-post ang iyang credentials sa no kay mo lagi na akong na kuan nga kaning atong kuan ba ato bang mga kuan bitaw mga sad kayo nga sa uban nga mga ang uban nga mga mag-stream, nga mag-unsa na diha, mag-TikTok, di gani mga expert, wa gani mga credentials, pero daghan kayo og viewers, daghan kayo og followers. Pero ang mga naay mga credentials, nagi mga resibo og si Pastor Sampay, Pastor Yahon. Ay laglay usado ha, tulo naminaw, no? So mo na nga bisan og di kayo ingon nga daghan maminaw, pero at least naman tay pwede man ma-review og ma-rewind ang atong discussion in YouTube or in Facebook. So dito maglangan ato ning i-introduce ang atong speaker. Di pa sa nako siya pasakon sa pasakon stage, mura sa pasakon sa entablado. Okay. Nakuan man. Okay, so ato sa ning introduce ang atong speaker, no? Dara. Okay, si Clint Gisto, MBA JD, distinguished expert ni, solid background in political science, law, business administration. Unya graduated from University of St. Lasal, Bacolod. Juris Doctor degree from Southwestern University, diasag ko nagtudlo. Unya MBA, kani bugat ni, major in international leadership from Kaplan Business School sa Australia. Finished supplemental studies in law at the University of Southern Queensland, Australia. May na-classmate nila. Ang work experience niya involves working for several financing companies as chairman, policy member of the Youth Advisory Panel sa Reproductive Health Advocacy, UN Population Fund, na Secretary General sa niya for the Association of Financial Institutions in Negros Occidental, na Chief of Staff sa DCA sa tulo, no? Ka konsehal sa Ormoc City. Okay? Unya nahimo sa di siyang court annex
mediator sa Philippine Mediation Center before, no? Itong diri pa siya sa Pilipinas. So karon ani siya ron nagtrabaho sa usa ka law firm sa Australia. Mo-apply niya kunin mo dito Cliff kay mura og Clint. Kapoy na ko ni Pilipinas na lang mga corruption. O niya nag-lecture siya sa business strategy at the Netherlands Education Group. So ladies and gentlemen, we welcome ang atong speaker, Clint Gisto. Alright, maayong gabi. Maayong gabi inyong dala and maayong gabi sa tagpaminaw sa imong show, Attorney Diaz. Thank you for inviting me. Kaning akong i-explain sa atong tigpaminaw karon, ang Certain Bayan usually may tabuan ni mo lecture si Prof Gisto unya og natay pong tana kuan lang sa comment kay among i-try niya nagstorya naman sad mi nga i-simplify gyud niya ang presentation para masabtan gyud sa general public, no? Unya og na may question i-comment lang or na may unsay inyong ka-comment kay okay ra ba Prof Gisto nga marag mo interrupt ko gamay sa imong lecture para mo kuan ba pug nay mga clarification, okay ra? Okay ra, pero just call me lang Clint kay naanda why mga ano dire, why mga title. Wait lang. Sige. O kung alam mo singit lang mi og medyo na ay mga question ba or clarification para sa atong audience kay marag medyo informal ra magyud ni atong kuan marag nagkapi-kapi ra ba. Okay? So di lang tikaw lang ayon para makasugod na ka sa imong lecture. Okay? Okay. So, may gabi dira Sugbo. So, permit me to kanang magsaksak sinagol ang akong because I'm not originally Cebuano speaking. So, ang akong lineage is more on Ilonggo sad, but kamao ko mo Cebuano. So, of course, because I've been staying for Cebu for a couple of years, then Eskwela, and then of course here, move here in Australia. So I was been invited by Attorney Diaz together with this group to discuss kanabang regarding about sa strategy ba. So unsa ta paghimog strategy nga dili lang ingon nga magunahuna ra ta og kanang pagpadaghan sa ato ang negosyo, sa ato ang gikitaan or atong profit, but at the same time unsaon nato paghata og kanang value, okay, o bililhon ba kita sa atong mga customers mo na pinaka-importante o sa katawhan. Okay? So, before ko musugod, I think siguro kay bawo na siguro sad mo, nga ang business is not focused only nga kinahanglan kamaodyod ka maskwila jud business para makamao kog negosyo dili. So it's about diskarte, pero unsa nga diskarte pinaagi nga naa kay kagaling nga strategy, no? So unsa may strategy? So tulo na siya kabuok sa karon nga business world, tulo na siya kabuok ang imong dapat i-think kung naa kay i-create nga business. So una is not only sa profit, una is kinsa ang tao nga motabang nimo. Kay ang sa pagnegosyo dili lang ikaw usa. Kinahanglan na ay mga kauban ka nga unsa man magpalambo or magpa-uswag or of course to uplift ang imong nga business. Second is of course ang imong profit, that's one. Pero before ana sa people, ang imong customers as well. So that's one, people, profit, and at the same time, they call it planet. So kanang naka-involvement sa society, naka-involvement sa local government nimo, naka-involvement sa kanang mga cost-oriented groups, no? So ngari sa Australia, uso kayo na sila kaya na-measure man sa ang ilang involvement regarding sa kanang, let's say na ay mga big nga mga oil companies nga rin, or mining companies kung naa sila ay kumaayo ba ang ilang environmental social government or ESG index. So every year naa na sila ginatawag nga annual report. So gina-publish nila na. So kana siya mao na siya mga strategies nga ginatawag. So dapat dili lang ka focus sa pagdaghan kwarta kundi of course people, planet, and profit. So three bottom line
3P bottom line. So 3Ps na siya ginatawag. Okay? So na ko slides diri, gamay lang na siya nga slides. So sugod ta. Murag di man makita na akong slides. Here you go. Okay? Sugod ta. So kining lecture series ko na to, sa matod pa sa inyo, sa ilang grupo, they invited me to conduct 5 lecture series, pero I just get it muna. First is unsa ning strategy, asa na nagikan ning strategy, no? Okay? So natay introduction dere nga ang strategy wala lang nagsugod sa usa ka tawo nga concept, but it is a collective concept. Pasabot tanan nga mga tawo nag tigom-tigom ang mga tawo naguna-una unsaon natong pagpadaghan ana. Pero kana siya, ang strategy ana na siya, ato na siya makit-an nga ning sugod gikan sa gira. So adunay mga pakig-away, mga conflicts, and even kung imong tanawon sa kanang mga other nga mga religious groups, strategy begins in conflict. So nagsugod yun sa pakiglalis, kay tungod lagi na kini si A na ay nang makahibaw jud ba kamao jud unya si B na proposal nga B A mamino ka lagi nako, so inganan na siya. So dira nagsugod di ay ang strategy sa conflict. Okay, pero atong tan-awon unsa na siya ang mga WH sa strategy. Okay, Clint, Yes. ako klarohon, sa to pa ang strategy ang isgutan ni dire dili lang applicable sa negosyo kundi strategy in general. Strategy in general, pero ay ginadala Focus mo sa business. Yes, focus gyapon sa business. Okay. So it's more on introduction to strategy. Okay, thank you. So intro sa ta. So unya lang to ang katong mga ano na dyan sa business. Okay, so sa strategy na atay WH questions. So buto sabot unsay mga atong dapat how we call this things to remember. Okay, so in terms of what, so aduna tay mission and goals. So unsa jud atong tumong ug tuyo. Okay, so kung i-apply na to sa business side, so go deeper ta sa business, nakay tuyo nga motukod og negosyo. Okay? So ang mission nimo is to gather people nga maghatag nimo negosyo, and then goal of course mag grow ang imong business, no? Mag-sustain ang imong business. Okay? So walay negosyo di ay, again, walay negosyo, walay strategy nga magpa-closing down sa business. Wala ana. Okay? So everything nga naay negosyo or everything or business strategy in general, adunay mission and goals, of course, to prolong ang ilang organizations and everything. Okay. Next, kinsa ang mga naa sa imong strategy? Of course, imong network and imong value. Unsa man ang value? Kanang bot pasabot ba unsa ka sa paggawas nimo or sa imong negosyo, paggawas sa imong negosyo or ikaw personality paggawas nimo, unsay paglantaw sa tawo nimo. Okay? So kinahanglan mag-create kag value, kay kung bati gani ang paglantaw sa imong negosyo, so wala kay strategy nga gina-apply. So imo na siyang tanawon. And next is ang imong network, ang imong kinsay partners nimo in business. Okay? Dili mo nga partners in crime. But those are partners in business nimo, networks nimo, so stakeholders. Okay? Kasagaran sa tua dira sa Pilipinas, I mean, this is my personal opinion. Disclaimer lang ni siya ha, kay ba ko nga mga batinggilan o mga gahi na kayo mo mga views, but based on theoretical side, because more on theoretical aspects ko, but in my personal experience, by the way, sorry, naay ka ng, ang kasagaran nato dira is we think of kinibitang ang network lang nato
ang people nga naa sa atong negosyo is only focus lang sa katong mga naa sa grupo nato sa, for example, kung grupo kita sa, ang network nato is, grupo lang nato is can manufacturing, something like that. So ang network na nato is nag-revolve na dyan sa can manufacturing. So dili dapat mo invest po kita sa other nga mga stakeholders. So halimbawa kanang mo naghimo og lata kay sa kanang steel industry, can manufacturing and steel industry unsay connect Clint. So sila man ang mag-provide og supply. So mangingana ba? So dili lang ka mo limit sa imong streamline, one streamline lang nga network. It should be whole stakeholders. So mabitaw mo mahibong mo nga ay ano de ay kinanglan holistic, okay? And then of course ang inyo nga of course policy ang government of course appeal na sa imong network, okay? And then ngano maghimo man ka og kanang strategy? Syempre kinahanglan kay vision na ka may paglantawon nga of course as an individual, okay? Kasagaran man gud sa to is ang uban Sol Corporation, so I just murag ako lang sa pud ginatipik nga sige tanaw na ko, okay, magtukod ko akong kagalingang family business or ako ang kagalingang nga business, okay, mao man yan ang pinaka startup. Pero as times goes by nga nana kay may mga incorporators naka partners naka sa imong business, so mag-create yun ng BMGs ninyo kaya naaman ng BMGs, and at the same time aside sa inyong BMGs naaman yun ay output nga incentives, no? How do you pay the people kung saan mo paghatag o ka ng bili dili kwarta guys kundi in terms of kanang value sila. So mao na mabalik na kag value kung saan mo paghatag value sa ila so through incentives ana. So aside sa vision ato ka incentives, so mao na siya ang murabag alignment ana ba. And then kung saan na siya pagtuman anang kanang siya nga WH, of course it's about strategy. So kung mangutana mo na ko unsay mga strategy nga ano, so walay set of standards nga business strategy or strategy in terms of organization, of course business strategy, kundili unsaon nimo pag-deal, of course na kay goal mo na pinaka basic ra kayo siya. And then nakay hunang-hunang sige mo himo ko gano. And then kinsa ang mga tao nga akong itap. Dili lang day ko maglimit sa mga tao nga akong itap, kundi i-make sure na ko ang kini mga tao mohata og maayong bili sa kuha or sa akong organization in general na pag ano sa akong organization okay ra kayo, no? Dili bati ang image namo, dili ngilad ang among image kay nakahimo man mayo nga good rapport sa among community or mayo ang among pagtagad, okay ra sila, okay? Dili ingon nga sorry we're closed or ang ubamit kanang ang kanamit ang mga uban nga kana sa mga sari-sari store. I mean I have a programa ko kanang pros and cons nga opinion ana nga credit is good but we need cash, things like that ba. So di man siya ingon nga ngilad, pero mao ba na siya pud ang pag-value sa imong kanang business or things like that. So ano na siya. And then of course ang imong vision. Ang vision nimo nga of course lambo ang imong tubo ang imong negosyo, and at the same time mo-provide kag incentives sa katong mga tao. Ug dili lang sa mga tao, most especially sa customers. Nga rin sa Australia, daghan kayo silang mga discounts sa ilang mga customers, especially at the end of the year or any holidays. Yung ano man, mo na siyang incentives nga ilang ginahimo. So it's a way of strategy nila. So nanglan magkapa ka strategy. So ang clue is discarding. So kung kamao ka mo, I know creative naman dira ang Philippines, so dira maka-create ka og kanang strategy, no? So basic tayo. Okay, mao na siyang definition sa strategy, very basic. Okay? So
ang start jud ay sa strategy, nag-start jud ay na sa kanang pag-away-away sa una. So medyo classical kayo ba nga militaristic, magtuo kita nga dili di ay naingon sa ano. So sa una daghang kayo maayong laki na mo na. And then daan sila yung mga concepts nga ilang gihimo, ang uban is gusto lagi nga mo nalagi handom sa kinabuhi. Mo na siya nag-start nga na sila handom sa ilang kinabuhi, ang mga uban nga grupo na handom nga sige mo ano ta, even gani katong mga nag-conquer sa kini nag-conquer katong mga invasion sa una, nato siya business side ato. Okay? So kung inyong tanawon, di ba sa history na ay mga business side nga gusto sila makuha og unsa man kada ilang supply. Okay? Kulangan man sila supply, kulangan man sila raw materials. Okay? So na business side. Okay? So in fact here ngari everything is business. So syempre negosyo. Okay? So ang negosyo di ay nag-start na dahil na during sa kanang mga conflicts and things like that one. So najay away. Okay? So ang strategy, ang uban nga mga business tourists or even sa akong diri nga rin nag-eskwela ko, ang Art of War ni Sun Tzu, it's a very murag mao na siya kanang unique kuno nga maayo kuno nga pamaging nga kung ikaw motukod og negosyo kinahanglan kaywa ka sa imong mga competitors sana sa mga strategy nimo. Unya kaduha kuno bahala kuno nga unsa man winning a war and losing a battle. Bahala kuno nga sige kakapildi-pildi sa imong unsa man sa imong mga projections sa quarter. Okay? Pero pag annual projection nimo sa imong income sa imong negosyo, taas kayo na meet nimong target. Bahala nga medyo bati kayo imong quarterly projection sa imong income, pero na meet nimo imong target sa imong annual. So ingana nga strategy. Okay? So man siya kang Sun Tzu. And then naay sa mga Greek, so mostly sa military ni siya kay ngano man ang mga military before ka-preserve nila sila sa ilang logistics, okay, ga-train sila sa ilang men. So kung HR policy sa una, gahi kayo na mag-derive na siya sa military sa una. Okay? So during the time sa kanang Industrial Revolution, kay naa naman na sila ni kinining ang classical pa niya to kay ang next na tong lecture is more na ta sa business side. So dira na niyo mahibawan ingani di ay okay ingani di ang guwas og sulod sa negosyo. Okay kini siya basic sa ning ang kiningan. Okay so going back, so ang Middle Ages sa una kuno during that time sa kay Adam Smith, okay, kang Erasmus, tanan ng mga philosophers, nagunahunan na sila nga kinahanglan ato dahil nang i-protect ang atong kay kung wala tay protection sa ato ang kumbaga open ra ta kayo ba? Open ra kayo ta sa atong market, kumbaga free market mo na free market. Kinahanglan mo protect data. So mo na siya nagsugod na ng kanang castle and fortresses. Okay? So na-protect na sila sa ilang kanya-kanyang bakod. So mo na nang karon nga nag-create na og mo lagi ni kining strategical alliances sa kanang mga business na ay kanang mga concept ba nga mag-merge na derive na siya sa una sa kanang mga Renaissance period nga mao na siya nga na ba kanabang kung sa ano pa na ba kung sa matod pa nga storya ba nga kanabang okay ni kurto dire ng grupo ni sa A, grupo sa B, grupo sa C. So ingana na siya. So na sila yung mga grupo-grupo para ma-protect ang ilahang interest. So dira nag-form ang corporate governance kaniadto. So sa kan Thomas Hobbes na sila yung mga concepts. So kanang mga theoretical lagi, okay? Okay, ba naman mo ana. So kana siyang mga tanan lagi nga mga business or no, not business, sorry. Tanan nga mga fields of studies correlate gihapon na siya sa hinatawag nato nga kining strategy or business strategy kinahay. So nadira sa ako, it's all starts in a war. So nagsugod jud kuno sa
gira. Kaya nga naman, na may strategic planning. So, sa may strategic planning, kanang paghimo og plano nga mapildi dyan nila, no? And then logistical planning nga matikadaghan ang ilang armas. So, mo naman kaya po, ng supply matikadaghan. O propagandist techniques. So, ano nila pag convince, no? And then competitive analysis and other methodological inspired by experience throughout the conflict. So, na siya. Okay? Pero, ang strategy na divide na siya into upat. Upat na nakaroon. Okay? Historical. Una is planning. So, sa unang panahon, during 1960s, 1970s, during na siya nag-start of Cold War, ang tao, ang business sa una is nagaplan pa dyan kung saan pagpadaghan ng kwarta. Kwarta pa lang to. So, maguna-una ko, magtukod kong negosyo, aron na madaghan kong kwarta. Maray plan sa una, 1960s to 1970s. Then, ikaduha is positioning na. So, diri na nag-start ang ginatawag nato nga kanang triple bottom line or triple P katong dili lang po sa profit, sa planet po ko o sa people. So, muna na iyang pag-strategy, ginaposisyon na niya iyang ang katong mga big companies nila para maka-penetrate sila sa market. And then number 3 is agility. Sa maning agility, no? So, but pasabot, unsaon nila nga ma-maintain nila or kanabang magpabilin sila sa negosyo hangtod sa hangtod. Okay? So, bisag nga nangapildi na sila or hapit na mawa ang ilang negosyo, magsige ra gihapon kay nga naman na sila pamaagi nga para medyo survive sa ta. Okay? So, mabitaw na nga kung inyong makita si Philips, kanang Philips nga electronics ba? Naibong ko sa una, ko nga Philips ra na electronics pero napo din sila Philips nga baby bottle. No? So, yung strategy nila ana. So, para magpabilin gihapon ang branding nga ginatawag. So, bisag brand sila nga electronics pero mo ra gihapon kay so mo na siya agility. And number 4 is ginatawag na digital and AI age. So, bot pasabot kibaw na sila, kamao na sila og kanang exposures towards social media. So, sama ani. So, muna siya ginatawag na post-COVID-19. Actually, ang business model karon is more on post-COVID-19. Okay? And they are gearing towards AI. So, So, nanay mga pros and cons dira, I do believe nga lahi-lahi ang inyong views aning approach regarding sa digital and AI. Pero in terms of global business, na siya nga AI is one of the tools nga siyempre kung survive ka sa global business, ma-impress siya kag AI So imo na siyang i-part ang AI. Even sa among law firm, we do also AI, no? Amo na siyang gina-adapt as well. Okay? So, mo na siyang stages kung inyong, as you can see in the screen. So, sa planning, mo to yung una ko ninyo, planning is, nag-create ka pa strategy nga maghimo o ka ng business. Kita nga lagi magpadagang ka kwarta. And then, ikaduha is positioning imo ng giposisyon na imong kagalingon or ang mga business nagposisyon na sila silang kagalingon. Okay? Then, next is agility. Unsaan nila pagpabilin, okay, sa ilang business. No? So, naanay mga strategy na. So, ang uban, daghang kay mga lawom no? So, na siya. And then, finally, ang pinaka-next is ang post-COVID-19. Okay? Ang post-COVID-19 is nanay AI, digital, social media, everything, lahi na ang business model niya. Kaya nga naman, nag-agi naman siya of different types of risk. Okay? So, mga risko sa business or risko sa negosyo. So, ato na siya matun-an later on, ato na siya ma-learn later on nga kung saan na ipag-likaw sa kanyang mga ngilad sa negosyo o kay dili may nga sige na tagtuto kong ngilad and then
watay strategy, watay himuon. So natay himuon na and then I'll teach you how. Okay, I'll just give you how, no? Pinaagi ani. So that's good thing na naka-attend mo ani kay at least ka-learn mo sa kini basics na strategy. So maura na siya ang ako karon. Ang pinaka basic nato sa strategies is first is nag-start siya during military time, conflicts, and then paguman, nanay mga tourists, nanay mga and then may mga stages sa ginatawag nga strategy. Una is planning ra, so magpatukod kog negosyo kay para magdaghan kog kwarta. And then ikaduha is iyan ang position iyang pagalingon, okay? Kay aron nga daghan siyang, of course na siya value proposition, kumbaga iya pang ipahamot iyang pagalingon sa tao. And then of course 3, pa-maintain ang iyang business, and then 4 is ang digital strategy. So na statements dire. So ang strategy ko kinahanglan of human creativity and insight. Unsa may paglantaw nimo, okay, sa imong organization, okay? So ana na siya para of course nindot ang imong approach. Kaya nga naman naay mga disruptions, naay kanang mga pagbag-o along the way, pag magtukod kang negosyo, niya naay mga changes gani, mga bag-o sa negosyo, unsaon nimo na siya mo na siya ginatawag nga disrupt strategy, unsaon nimo na pag-break nga maka-catch up gihapon ko kay bisag tinuod nga dili pa kayo maayo nga akong strategic position, okay, kibaw na ko kung unsaon na siya. Okay, so usa na siya sa mga pamagi ang digital and AI. That's one of the kining strategic stages karon. Okay, so ana na siya. So okay, at times goes by na ay mga pagbag-o. Gabago-bago man dyan ang tanan. So ang strategy lang ang kinahanglan nato nga gamiton. Okay, so ang pangutana is kanus ako maghimo ta og strategy. Okay, karon jud ang the day kay ngano man yun mas sa akong professor sa international strategy nag-ingon siya nga when is on strategy nang lang you should be on strategy every day na kay ba kay bag-ong i-introduce ba kay sa katawhan, sa imong negosyo, sa imong business, or even yourself. Okay, so ang importante lang as an individual, open lang ka, okay, sa imong mga katawhan, and then of course create a strategy that would benefit or benepisyo sa kadaghanan. So I think we have 4 series lectures pa ni. Ang next nga lecture very interesting na kayo kay dira na jud ta magsugod sa kanang ginatawag nga ang gawas ug sulod sa negosyo. Mo na siya ginatawag. Sa gawas sa negosyo unsa akong himuon, sa sulod sa negosyo unsa ang akong himuon. Mo na siya next na tong nga topic sa atong 5 subtopic lecture series on strategy. So mao na siya, maayong gabi kanyong tanan. Okay. Murag nakamute ko da. Salamat, Clint Gesto, Professor Clint Gesto. Ito pagpakag balik be. Sa di pa mo padayon, may gabi sa atong naminaw karon. Kenneth Lirasan, importante kining Kenneth kay kuan man siya kaning manager sa GBC Pharmaceutical. Unya Randy Andales Manggubat, consultant ni sa urban gardening sa kuan sa Quezon City, no. Unya Edward Bukad, akong kauban, classmate na ko sa una sa Masters Anthropology. So ang katugi kuan ni Clint, kuan ra to siya, patikim ra to, no. Di pa to siya ingon nga mao gyud kuan. So ingon mo ba nga dali ra dito deh, mabasa ra ko sa to, Clint, The Art of War. Tayo mo gikuan, no. Kuan na required reading na sa inyong kuan, inyong klase sa strategy. Dili kasagaran man gud diri sa mga approach nga rin
sa Hmm. mga European mga Ah, tawag nila Anglo-Saxon kuno. Anglo-Saxon. Mga okay. Anglo-Saxon nga mga lecturers. Imo Ah. man na siyang ano sa historical concept ba kung pasabot. Basta Oo. Giyon sa pag-evolve sa Giyon strategy. sa pag-involve para Ah, ma-appreciate nila ba ay nga ni di ay ana so ah. sugod di sa kanang away-away ana. Pero naman to murag na ako'y nakita, wala ko kabasa sa libro, Mm. katong mura og something like The Art of War gi-apply sa business. I don't know kabasa ba ka kaana, pero I don't know nindot sa da siya nga kuan nga Mm. reading material. Pero para sa kuan, para sa atong mga viewers, basin og basing makapasa siguro kanako og kanang ako lang ning kuan, on the top of my mind lang ba. Mura og sa inyong subject sa kuan sa una sa imong MBA naman gid may kuanan ano kanang sana recommended reading na standard mi na sa graduate school nga sa dyan sa curriculum sa unsay pangalan prospectus ba na or sa kaning kuan Mm. si tawagan ay Mga bang sa subject references. ba Mga references. references. Yeah. So basin og makahatag kag listahan ako kay ato i-post sa atong certain bayan nga community para ang mga tigpaminaw na to gusto sila mo expand silang knowledge about strategy, pwede na sila dili mo eskwela og Kaplan Business School nga kuan dito sa Australia. So muna nga mga kigsunan ang limang gana nga gikan sa Kaplan. Di na mistel ka muskwela dito kay kitudlaan na tagikan sa gikan sa taga Kaplan. Di ba? So kani di ay at least mabutang na to in context no. Ang kuan, ang strategy nga to recap mo to gingon nga nagsugod na sa gira-gira kay kaning gira man god, di ba no, kinanglan og movement sa men dili kayo maglayo ra sa business og sa uban nga mga efforts, example og nagpadagan kag simbahan o NGO, di maglayo kay mga elements mo maora man no ay mag-move kag mga tao, mag-move ka og sa gira mo sana mag-move ka mga tao kinanglan mo irog o kinanglan nga dunay logistical component no unya mag-move sad ka og sa pa may imong kuanon imong itanawon imong terrain, di ba, ang kanang sa gira kanang unsay kanang unsa man ni batuon ba or sa ni bukid ba duol ba kag dagat or unsa. Kakita ko tong salida, kita ba katong salida client nga kato bitawng limot ko sa title pero nakabase siya sa The Battle of the Red Cliffs, katong usa sa mga pinakangilngig nga strategy sa China ba. Limot sa guspangan kay kanang iyang kada bitawng iyang paminaw ng yuta, paminaw niya yung yuta og ambot sige paminaw niya sa yuta dito. Ika-pick up siya sa yuta ba. Nanoon ko to siya nga pinakangilngig nga war strategies. So diha ni-evolve ang strategy. Kaya mo na ang confluence sa movement sa people, sa terrain. Mo sa negosyo, di ba? Unsay ang terrain sa negosyo is kanang economic climate o unsay mga trend, unsay mga patok. Pareha ng mga example ana kanang magnegosyo ka og beeper nga wa na man ay uso no? Cellphone. Muwang bankrupt yung negosyo na kay wala ba manay uso niya imong sudlan. Wala ba? Mga unsay trends parte siya sa terrain. So kana i-discuss na further ni client by next time. Uy, ato dito i-flash pag na gihatag nako nga. Actually wa pa nako nahimo di ay ang unsay paabuton nila ba? Excuse me just to butt in. Okay lang? Sige, padayon na. So, mo kita to nga nag-introduce ko nga ang sa una man ko nato nga concept nga business strategy na to magtukod tag negosyo o sa kanang sari-sari store ha. Magtukod tag sari-sari store maghimo kog sari-sari store kay para madaghan kog kwarta. So mo na siya pinaka-focus na nato nga profit lang siya. Dili na siya mao. So kinanglan ang tao but pasabot imong customers unya ang kadaghan nimo ang kanang community nimo man siya planet na siya. So mo na ginatawag diri nga triple P, profit,
planet o people. Mm, So dili lang ingon nga negosyo ra ka kay tungod nga madaghan og kwarta kay kung mao na ang mindset or concept nato sa madaghan tag kwarta, so di na ta makakuha og kanang strategy nga unsaon nato nga pag for example pagkuha customers kung ang imong hunahuna ra is kwarta ra jud. So ang imong hunahuna ra magutang ko. Kung ako dayon ana pero ginamit-gamit mo ang ginatawag na customers. Okay? Kung ang mga tao nga naa sa sulod nimo, og mo nang giingon ako atong value ba nga unsa ka sa kadaghanan. Unsa ka paglantaw sa imong kadaghanan. So mo na siya ang planet mangod is not only sa kanang kay ang ilang tawag mangod nga magtanom ka og kanang trees, magplanting trees na dili sa kadaghanan na siya. Okay. Mayo kay mo nang i-clarify kay ang kanimong understanding or ang pagsabot manggod sa uban sa triple bottom line approach basta planet environment ra gyud na no kanang na mo planting trees na ba so dili din na ingon nga og planet nga bahin na og pagpananom og mga kahoy so unsa to imong explain ba paligo explain atog balik unsa ito what was it aside ana sa kanang planet but pasabot unsaon nimo halimbawa unsa ka sa society that's S unsa ka sa imong environment so halimbawa kana laging mga waste disposal nimo ana mo bitan dire ngari kung mopalit ka mukaon ka ikaw jud labay ana ba nga mga concepts ba or and at the same time sa imong governance so ESG na siya environment social and ang governance nimo unsa ang imong kanang kamaayo na mao na siya so dili na siya okay anot lang nga okay so appeal din na siya di ay murag unsay imong kuan so di ingon nga environment ra gyud na siya so muna ha ato klarohon ha kay sa una ang mga negosyante kuan ra kato profit ra ilang concern magnegosyo ta kay para mudag na to kwarta ginansya so anay tabo dili maayo kay aligsan man ang mga tao no exploit ang mga trabahante grabe sweldo kuan gagmay kayo niya luoy kayo mga trabahante pero ang mga kapitalista diburot ang bulsa di ba so muna in relation sa law maka-relate sa si Clint ani kay kuan man ni siya kaning namin ni si JD sad muna og tanaw nimo ang trajectory sa atong labor laws muna nisod ang labor law para ang gobyerno mo regulate aning kanang excesses sa mga kapitalista ba nga ma-exploit og kuan nga may sweldo so muna nga later on na realize nila mo to na uso na sad tong term nga people are our greatest asset pero di makita sa balance sheet so muna nga duha na kapi no profit og people onya later on mga 1990 siguro or mga 2000s pagsugod gyud sa new kuan akong nabantayan nga ang mga negosyo mara conscious na kay sila sa planet di ba kay na-realize nila nga dili lang ang people dili mayo nga exploit ang people hasta ang planet kay og exploit nato ang resources dili lang ang kanang bahin sa environment pananom og trees or unsa pero kana bang ang planeta atong i-exploit unya atong abusaran di ta mo follow og mga kanabitang sa United Nations Sustainable Development Goals mga SDGs di na to followhon so eventually mabalik ra sana sa ato mabitaw atong usang adlaw na ako'y nabasahan ba kani bidayon ko nung na di pa sila sure pero na marag ilan na pinpoint og unsay cause sa cancer di ba ang cancer di pa mo gitakibaw kung sa gi-cause pero ang ilang usa ka suspect di ay is microplastics. So ang microplastics di ay may usa ka leading cause karon sa ilang gitan-aw kay di magyud nila makuha ano usa may cause aning cancer So imagine nimo nga ang microplastics kana bang mga takataglabay sa basura nagisgot man si Clint na ganina no takaglabay basura. So ang ending ang katong mga gagmay nga mga plastics maabot to sa kuan kanon sa isda or unsa mo na ningon akong igsuon nga doktor atong usang adlaw saan pag-avoid ablitag lata sa kaning century tuna kaon tag plastic ato microplastics gagmay kayo na makaon ta na unya masagol na sa atong lawas
ka-cause na siya og mga sakit-sakit, and specifically mo na gitanaw sa mga scientists ron nga basig mo na cause sa cancer. So at the end of the day, uli gyapon sa atoa ang basura nga atong gilabay, di ba? Clint, basig na pa kay madungag. Yeah, so ano na siya ang sa strategy kay pinaka fulcrum jud na basic mao bitaw na nag-introduce ta og kanang pinaka una jud nga una to nga makaibaw ta ka historical approach, and at the same time magtukod tag negosyo. Of course, normally sa individual man na dili lang ta maguna-una one streamline nga magkinahanglan padaghan kong kwarta, dili. It's both sideways. So ang tao o ang katawhan or ang pinakadako or ang community nga imong ano, so it's left and right. Dili lang nga straight bottom lang nga kanang profit lang. So ano na siya. Kaning napislita no nako, sorry kay sabta nagstorya ka. Daraday. Kanang akong kuan di pa talaga ko ipakita. Pwede nimo ma-discuss gamay, mo man imong napasa nako no, og unsay paabuton sa atong wala nako na formalize og suwata ako rin copy-paste gikan sa Messenger kay maghimo pa ko actually ani para sa promotion sa imong lecture ba. Ang bati kay ground dere. So, pwede nimo ma-discuss gamay, matagaan nimo og overview, bird's eye view so to speak ang atong mga tigpaminaw ug unsay ilang paabuton nga para maghinam-hinam sila ba sa imong lecture unya pohon. Okay. So ang lesson 2 is about na siya sa internal o external strategy. So abot pasabot ana na siya kanang unsaon nimo pag-expand sa imong negosyo. So dili lang ingon nga sa sulod sa akong negosyo, napa sa gawas sa akong negosyo. Asay maguna ana, mao nay pinakapangutana nga unsay maayo nga strategy kay daghan mo kay nag mga maayong laki nag-away-away ana nga kanang maguna ko sa gawas, adi sa sulod ko. Sa sulod sa akong negosyo. So mao na yung istorya nga atong pinaka next nga discussion nato is ang sulod negosyo ug gawas sa negosyo. Mao na siya pinaka lesson 2. Unya sa lesson 3 is ang kining pinaka yes. Unya ra og ang pasabot nimo strategy internal og external. Yes. Both ko ana nya unsay unahon ang strategy. Okay. Sige dili ta na pala mag-discuss kay mo pa mag-discuss na. Basig madugay ta. Okay. Sige, lesson 3. So, and then lesson 3 is about sa kanang ginatawag na marketing, kining nagasgas na ba nga marketing strategy, mga posters, mga ingana, pero nanay mga pamagi unsaon nato siya pag-blend. I think ang uban nga mga lectures or series dira sa Philippines is more on tagana silang marketing courses and things like that man. So pero kini siya simplified lang nato unsay imong nga maayo ang inyong pag-marketing style ana. And lesson 4 is about sa di pa kamadto sa pag-discuss sa lesson 4. Unsa may kalainan aning lecture nimo sa marketing strategy compared sa marketing kana bitawng ginatudlo nga na may subject sa example og BA ka, business administration ka na may marketing nga subject unya sa MBA na sa gyud marketing. So unsa may kalainan ani sa marketing as strategy sa nga discussion? Okay, so marketing strategy is lahi na siya ang it's more on pinaka-specifics na siya nga concepts na mga concept nga unsaon jud gayud nimo pag-sustain sa imo sa market. So dili lang yun nga magbutang kag ads ana. So naay strategy na naay unsa imong himuon nga magpabilin ka ba? So more on ma-sustain nimo ang imong kay ang kaning marketing is more on unsaon man pag-break sa market, di ba? Yan nakasuod na ka diha. Unsaon nga para ma-sustinar nimo ang imong presensya diha sa market. Yes, okay. Correct. Sige. Okay, padayon ta lesson 4. Okay, so sa lesson 4 is HR strategy. So but pasabot unsa ba ka kanang ganahan ka mo fire og tao o ganahan ka magpabilin og tao. So ato na to na. Okay. And Sa then to pa kinsay ipabilin, ang iban ibilin, pila ka tawo ibilin, inana no. So mo nay kuan sa HR. Okay, sige, next. And next is
as times goes by, na medyo kabaguhan. So mo na yung pinaka-importante sa strategy karon ang ginatawag na change management. Okay. So Oo. apela na dira ang kanang risgo. So Mm. mag-agi man yun ang risgo ang negosyo. So medyo kabaguhan. So So magbago na kaning kuan, gitawag nila og threat or hulga sa AI sa mga trabaho. Kay kaning strategy di ra man mo apply sa as atong gisulti ganina, dili Yes. ra man mo aplikar sa negosyo. Pati imong Mm. personal nga kinabuhi kinahanglan kag strategy, di ba? Oh, Mm. di simbahan og nagpastor ka, nagdakag simbahan kinahanglan strategy. O Mm. kuan ka kanang imong personal life kinahanglan og strategy. Unsay angay nimong buhaton, no? So, kaning hulga or threat sa gitawag nila og artificial intelligence imo ning mahisgutan dire sa change Yeah. management. Part man ni sa change. Yes, part man na siya sa change management ang AI. Pero of course, mag-pros and cons man ko. Okay, pros and cons. So, it's up to the viewers unsa ang ilang stand sa AI. Pero ako lang nag-discuss kung unsa ang advantage ug disadvantage. Kay karon, part na karon ang AI sa change management. Pero daghan na siyang mga nuances. So, aton siyang ma-take up sa lesson 5. Okay, okay. Pero gawa sa AI ba, no? Kay mao man gyud Yes. hot kay nga topic ron. Ang mga kuan ron, mga hot nga hisgutan si change management siguro mahisgutan na is climate change o sana no sa maka-impact sa business. AI unsa pa man imo nakita sa kuan sa horizon nga mahog og part sa discussion about change management ba? Kaya mo nakita AI so far ha, AI, climate change. So sa pinatan-aw nimo nga kuan. Okay, ato pong makit-an, mag-discuss po dira sa change management nga pwede ba gayud nga ang resistance to change could be part of mura bag positive gihapon as change management ba? So ako lang ang iano sa lesson 5. Okay, Ang okay. theory of resistance to change, kana bang di ko ganahan nga mabago. For example sa usa ka organization or sa usa ka business, part gihapon di ay na siya sa change management. More naapay positive ba gihapon ba? So, ako lang dislutan sa lesson 5. Bitaw no, bitaw. Exciting na. Okay. Mao na siya exciting part kay mag-connect naman na dira ang ginatawag nga risgo sa negosyo. So ako dira na masulod na dira ang change management. Pero curious lang ko ba, sa inyong MBA nga curriculum, naamoy strategy, kiwa usab ni ka subject no, strategy management. O nya Yes. nasad mo yung marketing management. Nasa may marketing, nasa may finance. Okay, okay. Standard curriculum yun nga naay kuan. So na Yes. strategy naa sa kuan. Okay. Pero usa ra ka subject na strategy. Sa ka subject. Una sa ginatawag nga kana bang dili na sa ingon kanang mental ha, pero ginatawag nga emotional intelligence. So naa sa Okay, okay. Pero na-curious lang ko ba, kay ingon atong sa atong pagchat-chat mura og ingon man kanako nga murag mo ni imong gi-focusan, mo ni imong murag linya sa imong expertise kaning strategy. Nganong naabot man ka ana nga sa kadaghan nga mga kuan, mga daghan man og MBA ka o pwede man ka mo focus og finance, pwede ka maayo sa marketing, HR, pwede no? Pero nganong ni kuan maka-focus man ka sa strategy? siguro based on personal experience before sad ba. So ako na siyang kung nga kay dugay po biyata sa financing nagsugod actually nagsugod na jud kog ultimo nga collector. So sa atong mga tigpaminaw sugod ko ultimo collector. Naglibot-libot ko ng tibok Visayas ana ngitag kanang trabaho na sa finance company so sugod ko na dira then dira ko na learn ba nga ang saon pag kanang pangulikta ana and then at the same time, nag-macro na nga kanang pakatagaan og opportunity diri to study and then gusto lang nako nga syempre for personal consumption So murag fascinated ka sa subject nga strategy. yes kay based on personal experience nga giunsa na ko So mangulikta ka sa una, doon nagyug kay strategy. pero siyempre learn po na ko sa akong mga banggiitan nga mga collector kaniadto nga siyempre ingon sila nga dili lang ingon nga kanabang degree ba but experience mo nang ginatawag nila nga experiential route is better also consider than
having the theoretical route mo ring na siya. Ah. Pero kana bang gahapon man gud na ni chat nako ba nga ang iya kunong igsuon giharas og mga predatory lenders uso man gud diri sa Pilipinas og wa ka na updated. Kana bitaw mag-put up og lending company pero illegal walay kuan og unay permits man sa SEC deficient og lending company ka kinahanglan makag secondary license sa BSP no. So kaning daghan na kay gipang ban ana ang SEC nga mga kuan mga companies, mga predatory lenders kay ilam nahog ni sila predatory not only because ang interest rate is taas kayo, it's also because kana bang ilang strategy ba kay sigot strategy, ilang strategy of collection. So ang usa sa ilang strategy nga para makakolekta, example mangutang ka nila, ibutang ka nito, di ka mo bayad, no? So ang ilang strategy is kanang ang tanang friends nimo sa Facebook ilang i-friend. Unya i-message nila nga kani si Clint Gisto di ni mo bayad sa utang. I-post nila sa Facebook nga kuan kanang imong ID ana nya itag ka ba pakawawan kag mayo. Kana strategy man ano. O usay kisulti nimo ana nga strategy. I-collector mo sa una. Bitaw kanang lahi man tud nga pamaagi sa una kay based on personal experience as kana sa unang collector ba so ingana din na siya mo din na yung mga ano niya maingon sila ako man lang gitago pa gani uban style ako na brad nga nga makakuha ba style ako so dili na strategy style term na style ko na brad siya napaka imong kagaling nga style ko napukuha na. Pero unsa man day kalainan sa style o sa strategy? Pares ra gud na. Parehara na na. Wala na nomenclature na nomenclature na. Cannot be interchangeably. Kuno. Okay, so basig na pa kay ikadungag sa di pa ta mo tapos kay warag hapit na pupos naman sa datong oras. Unsa may imong ikadungag nga or gusto ba karon nga doon na kay i-greet para pasalamat ka sa imong hair and makeup or kung masawa ba ka imong i-greet kay basig bunalan karon. Oh, gis ka dito wag yung ka ni-greet ako. Ako i-greet ko ang to sa pikas na room. Sige, sa may imong kuan, sa di pa ta mo tapos para nga kuan. Wala, ako rang i-greet dira ang mga of course dira sa inyo ha sa kining friends man ta sa kana mga dira sa kining atong syempre tigpaminaw nga naaman sila karon sa ilang to respect also their beliefs so naaman sila sa ilang festival moves man mo dira no sa inyo sa Cebu. So, kuan karong karong Sunday na kaming karong Sunday na gyud Sunday tinuod no. Lagi na. So when you are doing your festive and then moro na ako makakabilin kung ganahan mo nga mo venture sa business, una-una dyan mo negosyo, unahanaan dyan ninyo sa makadiyot kung basic pa ba. Muna itudlos ako ang ano ha, pero ako lang bisayaon. Basic pa ba nga kanang ining paggawas nimo basig lahi na ang pagtan-aw sa tao nimo kay ano na ka ba so wala siya so during the time nga naka sa festive kung naka business so una na og think twice kung whether it would benefit lang sa imong kagalingon or it would benefit others so ana na siya ang approach sa ginatawag na modern business so mora na maingon sa kadaghanan dira sa tuwa nga tigpaminaw kung asa mo dapitan sa Pilipinas so mora na siya. Murag kuan to da nindot to siya nga mura og hinuklugan ba sa to pa in other words ang imong kuan ang imong punto nga ug musud tag negosyo dili ingon nga musud ta hunahuna nato nga kanang musud ta di kay madato man ta kung dili sa to imsulti hunahunaon sa nimo ang uban or unsa impact sa nimo paggawas nimo for example na kay business paggawas sa imo imo na nimo personality nanabay makita sa tao nga naay positive impact ka rather than nga ingsod kang negosyo maingon sila lahi man to si client sa una ana
So naa sila yung mga komentar nga ano ba. So imo na siyang hunanaon, think twice nga kinanglan dili lang imong pagalingon nga may benefit kundi pero ang katawhan sa nga imong serbisyuhan ana. Magkuyog man good diri good. To be honest, nga rin, even ang mga governments diri sa Australia, magkuyog man gud na ang serbisyo o at the same time ang negosyo. Di dapat mag-separate. Bitaw, sakto na. Sato pa, ang negosyo gyud is part gyud na siya sa serbisyo. Serbisyo, yes. Dili mo i-separate nimo. Bitaw. Labi na karon kay election season na rin pa dong, ya kaning atong mga politiko, kuan man kay ni sila kanang yan uso mo sa tong drugs dire. So ang ilang tagline is serbisyo ang bisyo. Negosyante ta ang atong bisyo sa di ay serbisyo sa iya. Di ba? Okay, basta napakay mga hinapos nga mga kuan, mga pulo. Wala naman, okay naman, great lang nato dira mga taga kining mga kuya nato, mga fellow alumni nga kaila pa nako, kaila so mga taga Southwestern, mga taga Orhilio, Southwestern. Ang mga taga Kaplan Business School, dinhi mo i-greet ang mga taga Kaplan. Hindi na po sila, mag-greet. Kasi lang po sa patulong kasabot ang sigurano. Di kasabot ang Bisaya. Speaking of attention for Jerby, taga ano na siya, so yeah, greetings for Jerby. Sa to ba, kuan di ka diha, English paka gyud ka diha, di gyud pwede nga kuan, straight gyud imong English gyud. Mo bitaw nang akong ginahimo, akong strategy bitaw attorney no, pag gawas na ko sa balay, English gyud na. Pag abot diri sa balay, Bisayan dako. Di ba? Pero Ilonggo man ka, no? Ilonggo gyud imong kuan. Ilonggo speaking. Okay, Bacolod man ka. Kibaw ko Ilonggo gamay pero kuan gamay ra ginagmay dinidyot ra ning ako. Nga pagkaon ra ni ako mga namit ana. Okay, so okay ra ka Clint nga ang next na to nga lecture kay sa 19 man god murag na ako'y larga duhaan pag program makadaba ko murag equipment mga mic mga unsa. So di ko sure sa 19 no kay murag nakoy larga actually pila ka days unya sa 26 nasa Taige sa Sartambayan kuan sa ni siya sa ang iyang PhD na sa abroad sad sa US iyang PhD. So ang topic sad nato is about urban planning no. So si Dr. Sevilla mo guess siya nato na siya ron sa Thailand no. So mga foreign mga ngilingig bugat ni Sir Tambayan ron kay mga foreign kay usa si Clint Australia MBA karon 26 kuan kaning gikan sad sa gawas niya Thailand based sad to. So murag ako ray local gid ani. No? So okay ra ba ka sa it's either tentatively February 2 no. O i-schedule ti ka na sometime same gyapon Sunday okay ka? Yeah, we can yeah, okay lang, wala problema. Sige. Or so probably the next Sunday siguro that would be so probably 9 okay ra kag 9. Yeah, the 9, yeah. Sige. Tentatively akong i-9 unya ako sa final kay napam sa tayo mga isingit sa mga kisa pa yung mga speaker na to no. But anyway, sa atong YouTube channel, ato man ang i-fold playlist, no? So, tanan nimong lecture, mausa ra gyud dito, ma-sequence gyud siya dito. Although sa Facebook o sa community, certain community, katag siya dito kay ana maging nature ana sa kuan. Pero sa YouTube channel, ma-sequence gyud siya. So, kung gusto mo nagsunod gyud sa lecture ni Prof. Gisto, mato mo sa YouTube, pwede ninyo ma-click to ang playlist gyud gikan sa sinugdanan nga lecture hangtod sa katapusan. Okay, so di na natin maglangan. Wala man tayo igong panahon kay hapit naman sad mag-8. Manamilit na natin ninyo. Sanga na lang sa atong mga tigpasiugda, no? Seed4Com, atong Executive Director Dan Yis, nga naa diha karon sa Amerika. O niya sa pangansad sa atong mga kaubanan sa PFA, Personal Finance Advisors Philippines Incorporated, under ni Efren Cruz, Yaman Coaches, no? Atong mga kaubanan sad sa Ticker and Trends sa RFP Philippines no si Henry Ong atong mga kauban nga mga personal financial planners kini na usab si Attorney Sigfrid Diaz manamilit kaninyo og magbilin kaninyo og usa ka
Maayong gabi, Sugbo o World.